Hindi ko akalaing ang simpleng pagtulong ko sa isang pulubi, isang araw, ay babago sa buong buhay ko at sa kapalaran ng negosyo ko. Ako si Sarah, isang simpleng negosyante na halos malugi na. Araw-araw, iniisip ko kung paano ako babangon sa mga problema ko. Isang umaga, papunta ako sa tindahan. May nakita akong matandang pulubi, gutom, marumi, at nanginginig sa gilid ng kalsada. Hindi ko siya pinansin noong una, pero habang naglalakad ako, parang may bumubulong sa isip ko. Bumalik ka, tulungan mo siya, kahit kaunti. Bumalik ako at inabot ko ang baon kong pagkain. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Pagkatapos, ngumiti siya sa akin. Simpleng ngiti, pero parang may lalim, parang may sinasabi, kahit walang salita. Kinabukasan, dumaan ulit ako. Nandoon pa rin siya at binigyan ko ulit siya ng pagkain. Hindi na ako nag-isip pa. Naging routine ko na yon. Kahit gipit ako, may parte ng kita ko na inilalaan ko para sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Habang ginagawa ko yon, napansin ko, parang unti-unting gumagaan ang negosyo ko. Dumarami ang customer, kahit walang pagbabago sa sistema. May isang araw, biglang dumagsa ang tao sa tindahan. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero tuloy-tuloy ang kita ko. Napaisip ako, may koneksyon ba ito sa pagtulong ko o nagkataon lang talaga? Pero hindi ko na yun pinansin. Isang araw, wala na siya sa pwesto niya. Hinanap ko siya, parang may kulang sa routine ko. May matandang lumapit sa akin at sinabi niya, yung tinutulungan mo, matagal nang may sakit at kagabi, umanaw na siya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko siya lubos na kilala, pero parang nawalan ako ng mahalagang tao sa buhay ko. Binigyan ako ng matanda ng isang maliit na papel. Sabi niya, iniwan daw yun para sa akin. Binuksan ko at nakalagay, hindi mo alam, pero ang kabutihan mo, ang sagot sa panalangin ko. Sana bumalik ito sa'yo ng mas marami. Napatigil ako. Doon ko na-realize, hindi lang pala ako ang tumutulong, may bumabalik din pala sa akin. Mas lalo akong nagsikap, mas lalo akong tumulong sa iba, hindi na dahil may kapalit, kundi dahil iyon ang tama. Lumago ang negosyo ko ng sobra. Hindi ko na pinangarap dati ang ganitong buhay. Pero mas mahalaga, nagbago ako bilang tao. Ngayon, naiintindihan ko na, hindi nasusukat ang biyaya sa laki ng pera, kundi sa kabutihang ibinibigay mo nang walang hinihintay na kapalit.